الفجر يرسم بالضياء على المآذن. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa At-Tauhidul Muyassar, ang pinagaang tauhid, at tinatalakay pa rin natin ang mga kainaman ng tauhid. Ang sumunod na tinukoy ni Sheikh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail, At-Tauhidu najatum minal karbid dunya wal akhirah. Ang tauhid ay kaligtasan mula sa mga sakuna sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, At-Tauhidu mubzi'u a'daihi wa awliyaih. Ang tauhid, ito raw ay tumutulong sa kanyang mga kaaway at kanyang mga kakampi. At paanong nangyari na pati ang mga kaaway ng tauhid ay tinutulungan nito? Hindi ba't ang kaaway ng tauhid ay ang siyang mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba? Fa'amma a'da'uhu, tungkol sa mga kaaway nito, fayunjihum min karbid dunya wa syada'idiha. Ito ay nagliligtas sa kanila sa mga sakuna sa mundong ito at iba't iba pang mga uri ng kagipitan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Na ang mga hindi mananampalataya raw, kapag sila ay sumakay ng barko, lalong-lalo na kapag sila ay inabutan ng unos o ng bagyo, sa kalagitnaan ng dagat, sila ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. Na may kita nating totoo ito, na ang isang tao, gaano man katindi ang kanyang kawalang pananampalataya, mananalangin siya at mananalangin sa tunay na Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang tatawagin niya ay ang Diyos o ang Panginoon. At naiulat pa nga na sa maraming pagkakataon, kahit ang atheist ay tumatawag din sa Diyos o sa Panginoon sa mga pagkakataon na wala na siyang ibang malalapitan. Pero dito, may kita natin na iniligtas sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iniligtas sila ng tauhid, ng kanilang pananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma nadjahum ilal barri idahum yushrikun. Kapag sila iniligtas na ni Allah subhanahu wa ta'ala patungo sa dalampasigan, sila ay nagtatambal na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na may kita natin ang ugali ng mga hindi mananampalataya. Kapag sila ay nasa kagipitan, si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang naaalala. At kapag iniligtas na sila, ay nagtatambal sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre ay meron din namang ibang mga hindi nanampalataya na matindi talaga ang kanilang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit sa panahon ng kagipitan, sila ay nananalangin sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pananalangin kay Saint Christopher na di umano siya ang patron ng mga naglalakbay sa dagat. Na ang mga patron na ito sa doktrina ng mga Katoliko, sila ay mga santo o mga taong banal na namatay na at sila ay malalapit sa Diyos. At kapag ikaw ay merong specific na pangangailangan, ay lumapit ka sa patron na siyang nangangasiwa sa isang bahagi ng nilikha ng Panginoon. Nang ibig sabihin, ang patron na ito ay iniuugnay nila rito ang kapangyarihan ng Diyos sa isang bagay. Ultimately, hindi man nila aminin, ginagawa nilang Diyos at Panginoon ang patron na ito. Ginagawa nilang Diyos at Panginoon ang santo na ito. Hindi nila aminin yan. Pero sa ating mga Muslim, dahil malinaw at maliwanag ang ating pag-unawa sa tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang pagiging Panginoon, alam natin na alinman sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pamamahala sa kanyang mga nilikha ay hindi maaaring isangkot sa iba paliban sa kanya. Katulad ng mga patron. At alam natin na namang uri ng pagsamba ay hindi maaaring isasangkot natin sa iba paliban sa kanya. Nakatulad ng ginagawa nilang pagdarasal sa mga patron. At anumang pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi maaaring iuugnay o isasangkot sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng kanyang mga katangian ng pagtugon sa pananalangin, hindi ito maaring taglayin
ng patron. So dito, kahit mga hindi Muslim, kahit hindi mananampalataya, tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga panalangin dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Ar-Rahman. Siya ang maawain sa lahat ng nilikha, mananampalataya man sila o hindi dito sa lupa. At sa araw ng paghukom at sa kabilang buhay, si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang Ar-Rahim na ang kanyang awa at habag ay special lamang para sa mga nanampalataya. Wa amma awliya'uhu, at tungkol naman sa mga kakampi ng tauhid, fayunjihum min kurabatid dunya wal akhirah wa syada'idihima fahadihi sunnatullahi fi ibadi. Samantalang tungkol naman sa mga kakampi ng tauhid, kung inililigtas ng tauhid o inililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hindi nanampalataya dito sa dunya sa pamagitan ng kanilang panalangin, ang mga mananampalataya naman ay ililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga sakuna sa mundong ito at maging sa kabilang buhay. At ito ay espesyal para sa mga nanampalataya lamang. Nakatulad ng katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagiging Ar-Rahman na pangkalahatan sa mundo, sa mananampalataya o hindi mananampalataya, at sa katangian niya o pangalan na Ar-Rahim na mahabagin na espesyal lamang para sa mga nanampalataya sa araw ng paghukom. Ng tauhid, ito ay nagliligtas sa mananampalataya sa mundong ito at sa kabilang buhay. At ito ang sunna ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kaparaanan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na siya ay ang tagapagligtas nila at tagapagtanggol sa mundong ito at sa kabilang buhay. Fama dufiat syada'idid dunya bimitli tauhid. Walang anuman ang makakapagtulak o makakapagtaboy, makakapag-alis ng mga kagipitan sa mundo katulad ng tauhid. Walidhalika kana du'aul karb bit tauhid. Na dahil dito, ang ating panalangin kapag tayo ay nasa isang sakuna ay marapat na sa pamagitan ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa da'watu dhinnun allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbahu bit tauhid. So katulad din ng panalangin ni Propeta Jonas nang siya ay nasa matinding sakuna, siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas siya at siya nga ay iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito dinugtong ni Sheikh, fala yulki fi kurabil udam illa shirk. At walang anuman ang magbubulid o magdudulot ng tao ay mapunta sa sakuna katulad ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito na marahil ang pinakamatinding sakuna. At ang kakaiba sa sakuna na ito ay sakuna na ang tao ang nagdudulot ng sakuna sa kanyang sarili. Dahil ang mga sakuna na nangyayari sa ating kapaligiran katulad ng bagyo, lindol, wala tayong kontrol dito. Pero kapag ang tao ay nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pumipili na lapastanganin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagtatambal sa kanya sa pagsamba. At sinabi, wala yunji minha illa at tauhid. At wala magliligtas sa kanya mula sa sakuna liban na lamang sa tauhid. Fahuwa mufzi'ul khalikati wa malja'uha wa hasniha wa gayathuha. Na ang tauhid, ito ang nagliligtas sa mga nilikha at ito ang matatakasan ng mga nilikha at ito ang kanilang pagtataguan at ito ang tulong sa kanila kapag dumarating ang mga sakuna. So ito ang tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lamang ito isang bagay na may kinalaman sa doktrina, ito isang bagay din na may kinalaman sa ating seguridad katulad ng una nating natalakay at ngayon naman ay kaligtasan mula sa mga sakuna sa mundong ito at sa kabilang buhay. Na maaring ang tao ay darat na ng bagyo, na ililigtas siya ng kanyang panalangin na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at kung siya man ay hindi maililigtas sa sakuna na ito, siya ay maliligtas pa rin sa kabilang buhay dahil kapag siya ay inabutan ng kamatayan sa pananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay karapat-dapat sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala at yaon ang tunay na tagumpay. Hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الليل في وهن